Ito isang masigasig ding kabataan natin na nakasama ko dito sa Kainta. Meron po kasi siyang napanood, nabasang comment mga kapatid. Mahilig kasi itong batang ito sa mga religious sa social media. Kaya sabi niya sa akin, Brad Johnson, based dyan sa mga comment, Trinity is from the Catholic na si Tertullian daw. Tama po ba yan? Ayan, tama-tama ito kasi yung nag-post na si Brother Rolin Indigo na nagtuturo daw siya sa sipak ng anti-Trinitarian. Akalain mong magawa niyang sabihin yung ganun, ano? Parang pinalalabas niya na sa sipak ay mayroon ng subject ng anti-Trinitarian at siyang instructor. Matindi talaga naman, oh. Tapos yung pala yung kanyang picture na in-upload ay nung estudyante pa siya roon. Iba na ho ngayon, no? Anyways, hindi na siya ang topic natin. Ang sabi sa tinutukoy ni Sister Myla na comment ay nakapublic naman ito at meron yatang sagutan ho dito itong si Sol A. Las at Don Verrada. Ang reply niya kay Don Verrada, Yay, sabi niya, isa lang ibig sabihin niyan, brother. Pariho kayong nadaya ni Tertullian. Ibig sabihin si Tertullian na siyang nag-imbento ng The Trinity Doctrine. Ang inyong pinapaniwalaan, hindi na yung Bible. Siyempre, ang isang nakakabasa, curious nga naman, ay naitanong sa atin, sabi niya, ay tama ba yung comment? Sabi niya na ang Trinity ay galing sa Catholic kasi nga si Tertullian ay isang Catholic. So, sasagutin natin ito at isasabay ko na to pero uunahin siguro natin yan. Ibabasahin ko lang po itong tanong sa atin ni John Sojor. Ito'y comment mismo sa ating video or tanong niya mismo sa ating topic, Brother Gomer. Sabi niya, magandang gabi po mga brother. Kung may 3 persona sa isang Diyos, bakit isa lang ang nakita ni Propeta Isaias at ni Esteban? O kaya, pagsusunurin po natin ito, pero dahil ang ginagawa nga po natin sa per question ay pinuputol natin yung isang tanong para pag may nagtahanap ng tanong na ganito, sinesend na lang po natin. Tatapusin muna natin itong request ni Sister Myla. Ito muna yung ating pag-aaralan kung gaano ba katotoo na ang Trinity ay imbento o galing sa Catholic. Imbento ni Tertullian. So, tingnan po natin mga kapatid. Ito pong usapin na ito ay siguro magagamit natin yung tinatawag na historical theological perspective pagdating sa ganitong topic, mga kapatid. Ang totoo po na ang unang gumamit ng Trinity ay si Tertullian noong 160 to 220 AD. Pero gusto kong bigyan po kayo ng background kung bakit niya po ito ginamit. Ito po ay meron akong babasahin po dito. Sabi rito, Tertullian was the first who coined that Latin term Trinitas to help believers encapsulate in one word what the church had been preaching all along. Ito po ay galing sa Stanford Encyclopedia of Philosophy. At nilagay ko na rin po dyan yung link kung gusto po ninyong sundan. So, ngayon, bilang pagbibigay background kung bakit niya binanggit ang word na Trinity, ito po yon. Meron po akong mga na-research ho dito na mga libro, Tertullian against Flaxis. Bakit mayroon pong ganito? Nagkaroon po kasi ng debate or sagutan itong si Tertullian at si Flaxis. Ayan. Kaya nga, sabi po, gusto ko po munang basahin kung ano ba yung paniniwala nitong kalaban ni Tertullian. Kung bakit binanggit at ginamit niya yung salitang Trinity. Ito pong si Flaxius, mga kapatid, sabi dyan, believe in the absolute unity of God, asserting that the Father, Son, and the Holy Spirit were not distinct persons, but merely different modes or manifestations of a single
divine being. Ano po ang ibig sabihin po nito? Si Praxeas, mga kapatid, ay isang modalist. Pag sinabing modalist, ito po ay naniniwala doon sa tinatawag na absolute unity of God. Yung Father, Son, and Holy Spirit ay hindi po tatlong hiwa-hiwalay na persona. Hindi po ito papasa sa Biblia, mga kapatid. Mamaya pag-usapan po namin. But may different modes. Ano po ang ibig sabihin ng different modes or manifestation of a single divine being? Single divine being. Ito po ay absolute unity of God. Oneness, kung tawagin sa atin panahon ngayon. Na ang Ama, siyang umiiral sa panahon ng lumang tipan. At pagdating ng bagong tipan, siya rin yun. Siya rin yung anak, mga kapatid. Walang ibang persona, iisang persona yon. At nung matapos na umakyat sa langit, yung Holy Spirit ngayon, siya rin yon. Ayan. Yan ang dahilan kung bakit sa debate nila ni Tertullian ay ginamit at lumabas yung salitang Trinity. Hindi para mag-imbento si Tertullian, kundi para ipagtanggol yung magkakaibang persona ng Ama, Anak at Espiritu at meron pong pare-parihong nature. Kaya yung mga anti-Trinity na gumagawa ng kwento, kaya na nagamit ulumos yung termino para labanan yung modalism. Dapat kayo, absolute unity. Itong mga anti-Trinitarian Adventist na nag-iimbento paulit-ulit, galing daw sa Catholic yan. Yung termino lang po yun. Ang pinatunayan ni Tertullian, kaya ginamit ang salitang Trinity dahil nasa Biblia nga naman yung Ama, Anak, at Espiritu. So, yung termino lamang po, mga kapatid, yung unang lumabas galing sa Kanya. Pero hindi nangangahulugan na mali yung Trinity. Kung ayaw nyo ng word na Trinity, di pili kayo ng gusto nyong termino kung ayaw nyo kay Tertullian. Pero hindi nyo mapapasubalian na may Ama, may Anak, at may Espiritu. Ganon po yon, mga kapatid. Kasi kung pag-aaralan pa natin, yung history po niyan, mga kapatid, napakaganda kasi nanalo si Tertullian, talo si Praxeas. Ibig sabihin, yung mga nanunulig sa Trinity, talo na kayo. Panalo ang Trinity, hanapin nyo lang. Mag-search lang po kayo. Talo po ang anti-Trinitarian kung ang uugatin ho natin ay history ng Trinity. Okay? So, ang tawag po ng mga scholar ngayon dyan sa Trinity ay term of convenience. Sa Biblia po, mga kapatid, ay hindi po lahat ng katotohanan ay makikita mo sa Biblia. Halimbawa, Brother Gomer, yung millennium. Yung mga pastor naman na hindi naniniwala sa Trinity, naniniwala at naintindihan mo anong ibig sabihin ng millennium. Wala ho niyan sa Bible. Ano po? Wala po yung term na millennium sa Bible, pero nagkakaintindihan. Ang ibig sabihin po niyan ay 1,000 years. 1,000 years yung binanggit doon sa Revelation chapter 20. At yung rapture, wala rin po niyan. Wala pong word na rapture sa Biblia, pero ginagamit yan ng lahat ng denomination. Kaya, pagka may nangangatuwiran na, wala kang termino sa Biblia, kaya mali. Yan po ay napakababaw, mga kapatid. Huwag kayong maniwala dyan. Mababaw pong reasoning yan. Ngayon, ibigay ko, Brother Gomer, para bigyang detalye at para dagdagan ho itong aking introduction tungkol sa history. Binigyan ko lang kayo para matigil na po, mga kapatid, yung galing sa galing yan sa Katoliko. Hindi po, galing ho yan sa Biblia. No? At tandaan nyo kung bakit yan ay lumabas, dahil nilabanan niya ang isang paniniwalang wala sa Biblia, yung absolute one unity of God. O si absolute one na Diyos. Walang ibang kasama. Nag-iisa lang siya. Kaya talakayin natin yan. Mamaya, ibibigay ko muna kay Brother Gomer. Kapaniwala ko umayan na mayroon lang isa. Kaya maikukunik natin ngayon doon sa pangalawang tanong na bakit si Isaias, isa lang yung Diyos yung nakita, hindi naman tatlo. Kaya maganda ito pagdugtong natin. Sige, Brother Gomer. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. So, tama, yung binanggit mo, Brother Johnson, na yung salitang Trinity, actually, yung salitang Trinity, hindi naman talaga actually, kinuha yan ni Tertullian doon sa isang, doon sa isang, ikangay, parang, siya, kay Theodotus, no, ng 150. Kung babasahin talaga natin yung history. Ngayon, doon sa debate nila ni Praxeas, ay
sapagkat tinututulan nga po ni Tertullian yung idea na ang Ama, ang Anak at ang Espiritu ay isang persona. So yun ang dapat natin maintindihan. At hanggang ngayon, Brother Johnson, mayroon nung paniniwalang ganyan Mm. na yung Ama, yung Anak at yung Banal na Espiritu ay iisa lang yun. Kumbaga hindi sila distinct person. So ito yung dilema, mga kapatid, doon sa mga naniniwala doon sa ganon. Sapagkat kung babasahin natin ang banal na kasulatan, ay hindi nga ganon ang ibinibigay na idea eh. Katulad halimbawa, nung nandito ang ating Panginoon, ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Yung binabanggit ng ating Panginoon na ako at ang Ama ay iisa, ay hindi nangangahulugan na siya rin yung Ama, Brother Johnson. Mm. Dahil kung gano'n ang mangyayari, abay, napakalabo, no? Na ang sabi niya, isinugo ako ng aking ama. Tapos siya rin pala yung kanyang ama. Tapos nung siya'y nananalangin ay tumitingala pa sa langit, pero siya rin pala yung ama. Abay, hindi ho talaga, kumbaga, kung titingnan natin doon sa pagbabatayan natin ang banal na kasulatan, yun talaga ang pinagdidebatuhan nila, Brother Johnson. Ang sabi nga dito sa isang libro ng Systematic Theology, tingnan mo ha, ang sabi rito na the idea of the Father as the entire substance and the Son as a portion was not helpful way of expressing the unity of God. Kasi nga, yung unity of God ay gustong i-describe ni Praxias na yung Ama, yung Anak, yun din yun. Wala silang pinagkaiba. But Tertullian used an analogy that better express the distinction within the unity. Sabi niya, by stating that in order to be a husband, I must have a wife. I can never myself be my own wife, and I can never be a son to myself. Ito yung arguments ni Tertullian, Brother Johnson. Mm. And in order to be a son, I have a father. It being impossible for me ever to be my own father. Nakita po ninyo? Kaya nga sabi niya, here, Tertullian was crystal clear for these analogies called into question Praxias' view that the Father is his own Son and the Son is his own Father. An impossibility, unity in the Trinity. Yan ang maliwanag. Tertullian said it is irrelevant to say, with God nothing is impossible, for then we make out God to have done anything we please. Tertullian then cited many biblical texts to prove the distinction of the divine person in the Trinity. Yun ang maliwanag dito, Brother Johnson. Kaya nga, lumalabas na yung talagang word na Trinity ay ginamit para i-describe yung pagkakaiba ng persona ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Actually, bago nga nakarating dyan sa Trinity na yan, marami hong pinagdaan ng debate yan eh. No? Pero nung sila po ay nagkaisa doon sa tatlong persona, bagamat kung babalikan natin, Brother Johnson, yung history, bagamat hindi accurate yung Trinity na itinuturo ni Tertullian sapagkat ang kanyang unawa din naman sa anak nanggaling sa Ama. No? At nanggaling sa, kumbaga, yung Espiritu ay galing naman sa Ama at sa Anak. So, iba pa rin po yung kanyang idea doon sa Trinity. Kaya nga dito natin sinasabi, Brother Johnson, na yung Trinity na pinaniniwalaan ng mga Catholic Church ay iba doon sa Trinity na itinuturo ng Seventh-day Adventist. Ito yung dapat nating maintindihan po dito. Kaya hindi ibig sabihin na kapag gumamit ng word na Trinity, ay iisang version lang po yan. Marami hong version ang Trinity. Actually, kung babalikan nyo po yung kasaysayan, abay, ito hong noong pinapag-aralan po nila ito, bago sila mag-come up doon sa ika nga ay Trinitarian doctrine, doon sa Godhead, abay, ito yung pinag-awayan, Brother Johnson, ng Western Church at saka ng Eastern Church. Mm. Oh, bakit? Kasi yung idea ng Western Church ay ang anak, ang sabi doon, kumbaga proceeds from the Father and the Son.
Yung Holy Spirit rather. Kung titingnan po ninyo, yung Holy Spirit daw ay galing sa Ama at sa Anak, ang sabi ng Western Church. Hindi ho tinatanggap ito ng Eastern Church. Ang gusto nilang palabasin, yung Espiritu ay galing lang sa Father. At dahil dyan, Brother Johnson, ay nagkahiwalay itong dalawang ito nung 1014. No? Mm. So, titingnan po natin dyan na bagamat ginagamit yung Trinity, subalit marami hong bersyon ang Trinity. Ito yung dapat nating maintindihan. Kaya, mali din yung unawa nung kapatid na nagtanong na yung Trinity daw galing kay Tertullian. Well, bagamat ginamit ni Tertullian yung Trinity, ay kung titingnan po natin yung kanyang unawa talaga doon sa tamang bersyon ng Trinity ay hindi pa ho ganun ka-accurate. Kasi nga, ang pinagtatalunan lang nila doon noon, yung anak, yung iba nga, ang anak, ipinanganak, parang ganon. Ibig sabihin, ang anak may beginning po siya. At yung espiritu naman ay galing sa Ama at sa Anak, ang sabi ng Western Church. Pero ayaw pumayag nung Eastern Church. Ang gusto nilang mangyari, yung Espiritu Santo ay galing lang sa Ama, hindi sa Anak. Nakita po ninyo yung, kumbaga, yung napakaraming version nitong Trinity po na ito. Kaya nga, dito ay sinasabi po natin na yung salitang Trinity, napakalawak po niyan. At iba-iba yung pagkakaunawa ng marami patungkol sa bagay na ito. Pero, yung word na Trinity alone, ay talagang ito'y nagpapatunay na bakit po natin ito ginagamit. Kasi nga, ang katotohanan ng banal na kasulatan, may Ama, totoo naman, may Anak, totoo naman, may banal na Espiritu. Ang problema, papaano natin kikilalanin ang tatlong ito? In view, doon sa tinatawag na Shema, na ang sabi doon sa Deuteronomio, tingnan po ninyo yung Deuteronomio sa 6.4. Basahin po natin. Ang sabi dyan sa talata na yan, Deuteronomy sa 6.4. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ito kasi yung pinag-umpisahan Ang sabi dyan, isang Panginoon. Abay, kung may Ama, may Anak, may banal na Espiritu, ay paanong iisa yan? Hindi ho ba? Kaya ito yung pinag-aralan po nila ng malalim na pag-aaral, mga kapatid. Kaya nga, dumating doon sa termino ng word na Trinity. Kasi sapagkat ito yung nagde-define doon sa Shema, na doon sa isang Panginoon o isang Diyos, mayroong tatlong persona. Yung iba naman, dahil nga lumihis dito, hindi naman nila matanggap na mayroong tatlong persona yung Godhead, pumunta doon sa paniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos para masolusyonan nila yung problema. No? Instead na tanggapin nila yung Trinity, ang ginawa nila, inireject nila yung divine nature ng ating Panginoong Jesucristo at ng banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu, ginawa nilang power. At ang ating Panginoon naman, ginawa nilang created or human being. So, yung nag-iisang Panginoon na lang dito sa Shema ay yung Ama. Pero hindi siya hindi masosolve yung problema doon sa ganong interpretation. Bakit? Kasi itong ginamit sa Shema, Echad. Ibig sabihin, unity. Ay paano mong tatawagin unity, Brother Joseph, kung nag-iisa lang? Tama. So dito sa pag-aaral na ito, mayroon tinatawag na modalism. Ito yung kay Praxias. No? Ano yung modalism? Yung Ama, yung Anak, yung Espiritu ay three different modes. Parang halimbawa, parang ganito. Ako ay tatay, ako ay anak, tapos ako ay manager sa isang kumpanya. Parang ganon ang nangyayari doon. Yun yung tinatawag na yun yung idea ni Praxias. Kay Tertullian naman, iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Holy Spirit, pero iisang Diyos. Doon sa iba naman, ay Arianism naman, ayun na, ayaw kay Kristo bilang Diyos, at yung Holy Spirit, power lang. So yan po yung pamimilian po ninyong tatlo, mga kapatid. Mamili kayo doon sa tatlo, saan ba dyan ang gusto nyo? Okay? Kasi hindi po pwedeng sasabihin mo na wala ka dyan sa tatlo. Hindi huubra. Anong paniniwala mo kay Kristo? Magiging yan, yung paniniwala ng saksi, maliit na Diyos. Lalabas kapag ka maliit na Diyos, di dalawa ang Diyos. Isang malaki, isang maliit. Hindi rin huubra dito sa 6.4. Di ho ba? Paano mong ilalapat ngayon yung isang malaking Diyos
isang mahina-hina na Diyos, tapos yung Holy Spirit power. Paano mo ilalapat sa 6-4 yan? Kaya nga sabi ko nga, tatlo lang ang pwede mong pamilihan dyan. Modalism, yung kay Praxias, o yung Arianism, hindi Diyos si Kristo, or yun nga, yung kay Tertullian, Trinity. Yan, Brother Johnson. Tama. Ganda yan. Okay, so gusto ko mong magdagdag dito, mga kapatid. Gusto ko pong bigyan po ng punto ang isang tinatawag po nating makabuluhan pong bagay dito. Sa Juan, dito po sa banal na kasulatan ay binabanggit po, tingnan po ninyo, dito po sa unang Juan 4:8, ang nakasulat po ay ganito. Yung Diyos po kasi ay pag-ibig. Okay? Nasabi po dyan, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Okay? So, kung ang Diyos ho ay pag-ibig, ang pag-ibig po mga kapatid ay hindi po personal o nag-iisa lang ang meaning niyan. Yan po ay, pag sinabing pag-ibig, meron siyang iniibig. At yung kanya pong iniibig, mga kapatid, ay wala pong iba kundi ang anak. At ang nagbubuklo doon sa pag-ibig na yon ay walang iba kundi yung Holy Spirit. Meron pong isang talata, gusto kong basahin yung English doon sa Romans chapter 5 verse 5, yung King James Version. Ang sabi po dyan ay ganito, "And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us." So, ang Ama ang beloved, Ama ang love, at yung Son ang beloved. The Father loves, the Son is love. The Holy Spirit is the unifier of love. Yan yung nasa Roma. So, ang Diyos sa pag-ibig, ang iniibig niya, marami namang talata tayong iniibig niya yung kanyang anak, at yung espiritu ng pag-ibig ay yung Holy Spirit. Kaya, pag sinabing modalism, yung kumakalaban sa Trinity, historically, ay hindi po pwede, mga kapatid, na nag-iisa lang ang Diyos. Doon sa aklat ng Mateo, Kapitulo 3, talatang 16, napaka-imposible, kaya natalo ho si Praxis, mga kapatid. Yung pronunciation ng ay sinundan ko yung Praxis. Sa talatang iyan, sabi po dyan, "At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya." Tingnan ho ninyo, mga kapatid, sino ba yung binabautismuhan? Si Jesus. Pagkatapos, may bumaba na nakita. Ito yung Espiritu ng Diyos. So, dalawa na, mga kapatid. Yung binabautisman yung anak at yung Espiritu Santo na lumapag sa kanya. 17, ano sabi po dyan? "At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan." So, makikita ko natin dito, yung binabautismuhan yung anak, tapos yung Holy Spirit lumapag sa kanya. Yung boses, wala naman doon sa dalawa, galing sa langit. Kaya mali talaga si Praxias, mga kapatid, sa kanyang paniniwala. Kaya doon po nilabanan, at ito po yung kinontra ni Tertullian. So, tandaan po natin, ulitin natin, huwag pa ulit-ulit, mga kapatid, yung paggamit na imbento. Nandoon na po yung diwa. Hango po yan sa Biblia. Ginamitan lamang po ng termino, at hindi naman po bawal gumamit ng termino para ilarawan mo yung isang katotohanan na nasa banal na kasulatan. Kaya, napakaganda po ng diwa. Actually, ang mensahe ng Trinity ay mensahe ng pag-ibig, mga kapatid. Kasi nga, hindi, yung pong naniniwala, yung semi-Arians, mga kapatid, yung naniniwala, yung ama at anak lang, tulad ng mga Adventist ngayon na bumalik daw sa dating paniniwala, kasi yung mga sinauna, bago mabuo yung Seventh Adventist, ay mga Arians din po sila, at hindi naniniwala doon sa Trinity. Binalikan naman nila, imbis na mag-forward, ay paurong, hindi ho nag-grow. Paatras po sila, mga kapatid. At urong-sulong, umurong pero umatas ng kunti. Kaya doon napunta sa dualism na tinatawag o binitarianism. Yung ama at yung anak. Yung anak, mas mababa ng kunti. Mas
yun ay mauwi, Brother Gomer, sa hindi talaga Unitarian. Kasi hindi mo pwedeng pag-isahin yung hindi magkapantay. Kung ang ama ay mas mataas sa anak, hindi sila isang Diyos. Kaya dalawa talaga ang Diyos, tuloy na nilang napuntahan. Hindi, alam nga naman pagpantay, pag-isahin mo yung hindi pantay. Kasi kung hindi nyo uunawain ang Diyos bilang nature, ay doon talaga mauuwi, mga kapatid. Kaya, ganun po ang nangyari. Kung pag-uusapan ay history, kasi pabalik-balik ginagamit nila, wala. Talo na ang anti-Trinitarian ng Trinitarian. Kasi mas biblical siya, hindi mo matatanggi may Ama, Anak at Espiritu. At yung tatlong yan ay nagkakaisa. Hindi ko kanya-kanya yan. Hindi ko nagkukontrahan yan. So, try unity. Para matutulan nyo yung Trinity, dapat matutulan nyo na nagkukontrahan yung tatlo. Hindi nagkakaisa yung Ama, Anak at Espiritu. Kahit anong deny nyo sa Holy Spirit, hindi nyo pwedeng tutulan na mayroong Holy Spirit. Kaya, babalik ko muna sa Brother Gomer, tapos puntahan natin yung pangalawang tanong, na bakit ang nakita ni Isaias isa lang. Sige. Yun na nga yung ipinapahayag natin kanina, Brother Johnson. Kaya nga dito sa pag-aaral na ito, kung magiging observance ang nag-aaral, dapat ito ang titingnan natin. Kasi hindi mo pwedeng paniwalaan ang ating Panginoon bilang Diyos. Tapos, ayaw mong maniwala sa Trinity. Kaya nga ang bansak natin sa kanila, Tunity. Bakit Tunity? Kasi nga, dalawa ang Diyos. Ang masakit doon, yung Ama at yung Anak, hindi daw magkapantay. So, lalabas, dalawa ang Diyos nga. Kasi hindi mo naman po pwedeng Trinity yun kung magkaiba sila ng kalagayan. Yung isa mas maliit, mas mababa, no? Hindi po ganyan ang turo ng Trinity. Ang Trinity kasi equal sila Co-eternal, co-equal. Ibig sabihin, magkakapantay po sila. So, hindi po natin talaga ito lubusang maipaliliwanag sa finite na kaisipan doon sa ating doon sa ating limited na kakayahan na isipin. Mahirap pong masyado tayong magmamataas sa bagay na ito dahil nga hindi talaga natin mauunawaan ang kadyusan. Ang maliwanag dito, mga kapatid, ibinigay sa atin ng Panginoon yung unawa tungkol sa Ama, tungkol sa Anak, at tungkol sa banal na Espiritu. At itong tatlong ito, makikita po natin sa Biblia na Diyos po yung kanilang kalagayan. Ngayon, kung ilalapat mo nga ito doon sa binasa natin sa Deuteronomio, yun ang solusyon. Wala hong iba, kundi yung Trinity, Yun yung Godhead na tinatawag sa banal na kasulatan, So yan po yung dapat natin na maintindihan. Sa akin, Brother Johnson, personally, mas tanggap ko yung aral na yun kaysa naman ni-deny mo. Halimbawa, dinideny mo yung Trinity. Pero, naniniwala ka naman na Diyos ang ating Panginoon. At naniniwala ka rin na Diyos ang banal na Espiritu. Anong gagawin mo dyan kung hindi ka maniniwala sa Trinity pero Diyos din ang Panginoon? Anong version yan? Di ba? Kaya Tunity ang bansa. Wala yan Wala yung version na yan, Brother Johnson Kolorom. Bagay, si Mi Arian siguro, parang gano'n. Kolorom yan, Pero kolorom. sa talagang version, yun yung Arianism. Hindi Diyos si Kristo, ang Holy Spirit power. Pangalawa, modalism. Tatlo yan, pero iisang persona lang yan. At yung pangatlo, ulitin ko, Trinity, yan ang dapat mong pag-isipan. Saan ka dyan, Brother Johnson? Okay. So, ulitin ko lang to para clear din to kay Brother John Sojor. Sabi niya, kung may tatlong persona sa isang Diyos, bakit isa lang ang nakita ni Propeta Isaias at ni Esteban? Sagutin natin ito ng specific din na ibukod natin doon sa sagot natin kanina, bagaman mauulit din yung ating explanation kanina, pero ating tutukan ito para naman hindi sabihin ni Brother John Sojor na parang natabunan yung kanyang tanong. Ngayon, mga kapatid, ang gusto ko pong ibigay na kasagutan doon, pero meron akong naalala, doon sa kagandahan nung tungkol sa Trinity, mga kapatid. Kasi nakita ko po yung isang mensahe po dito na nailagay ko doon sa aking libro na ginamit. Yung Trinity ay modelo ng tunay na relasyon. Yun nga yung sinasabi ko kanina, ang Diyos bilang pag-ibig, yung Ama na nagmamahal sa anak doon sa Juan 3:35 at yung anak naman ay nagpapasakop sa Ama. Basahin ko na nga lang ito ng madalian. Juan 3:35, yung pagmamahal ng Ama sa kanyang anak.
Sinisinta ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Tapos naman doon sa 14:31, ito naman yung pagpapasakop ng anak sa Ama. 14:31, datapat upang maalaman ng sanlibutan na ako'y umiibig sa Ama. Kita mo na? At yaon ayon sa kautusan ibinigay sa akin ng Ama ay gayon din ang aking ginagawa. Kaya dito makikita po natin yung relasyon. Nagpapakita siya ng relasyon. Yung Ama at yung anak. Minamahal ng amang anak. Minamahal din ng anak ang Ama sa pamagitan ng kanyang pagpapasakop. At doon sa Juan 16:14 naman, ay meron namang ganitong sinasabi, mga kapatid. 16:14, luwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya ng nasa akin sa inyo'y ipahahayag. Kung papansinin po ninyo, ang tinutukoy po rito, mga kapatid, alam natin yung chapter 14 ng Juan, na binabanggit po rito yung banal na espiritu na susuguin. Kaya pagka binasa po natin ng tuloy-tuloy yan, ay ang konteksto po niyan ay siguro i-atras natin sa 13. Yan sa 13, no? Ang sabi, gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig ng ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na nagsisidating. Kaya makikita po ninyo, yung Holy Spirit, hindi ho nagsasarili din kundi kung ano man yung kanyang narinig. At siya ang patnubay natin. So yung panukala ng Ama, tinupad ng anak ang pagliligtas, at yung mga niligtas ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Napakaganda po ng diwa ng Trinity. Kaya ako naniniwala, masensya na po mga kapatid, naniniwala ho ako na ang turo ng anti-Trinitarian ay sa demonyo po talaga ito. Pasensya na po kayo mga kapatid. Ito po'y aral ni Satanas. Kasi inaalis niya yung diwa ng pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, yung tatlo, no? Yung Ama, Anak at Espiritu. Kaya ito po'y hindi totoo na napasok ng Catholic ang Church. Napasok ho ni Satanas yung church sa pamamagitan ng nagtuturo ng mga anti-Trinitarian. Yan po ang isang bagay na dapat po natin maunawaan, mga kapatid. So, yung pinagmulan ng kaligtasan, siyempre yung Ama nagpanukala, tapos yung anak ang umakto at ang Espiritu ang umaaliw at tumutulong sa bawat isa sa atin. Okay. May dagdag ka dyan, Brother Gomer? Kumbaga dito, Brother Johnson, makikita natin yung tinatawag na relational Trinity, no? Correct. Sapagkat hindi nga man maaaring gamitin mo yung God is love tapos nag-iisa siya. At doon sa pag-ibig na yon, yun din po yung gusto niyang i-duplicate sa kanyang mga nilalang, Brother Johnson, yung mga ibigan din sa isa't isa. Hindi ka naman pwedeng mag-ibigan sa isa't isa ng ikaw lang. Malabo yun. Kaya nga, Kaya nga yung tinatawag na yung nilalang ng Diyos, ang tao sa kanyang image. Ano bang image ng Diyos? Yung pag-ibig Kaya nga, si Adan at Eva dahil nandun yung image, yung pag-ibig sa bawat isa, no? Doon pa lang makikita na natin yung tinatawag na relational Trinity, ang tawag po diyan. Kaya nga hindi po maaaring tutulan na ang Godhead, no, yung pagka-Diyos ay talagang hindi ho yan absolute one. Definitely. Hindi ho po pwedeng maging absolute one ang Kadyusan o ang Godhead. So, yung palang God is love na binabanggit, talagang, yun ay talagang nagtuturo sa atin na dapat talagang ang Godhead ay hindi nag-iisa, Brother Johnson. naman. Maling sabihin mo na love, tapos iisa. Malabo hong mangyari yun. Tsaka, kung ang Ama at Anak lang, walang Espiritu, wala namang witness doon sa pag-ibig na yun. Walang Yun na nga. Spirit Kaya kung nga, pagpuglan. at dito, maliwanag na hindi natin pwedeng tutulan yung tatlo talaga. Nandyan sa Bible yan nababasa Ang problema na lang natin ngayon, kung papaano natin kikilalanin ang tatlong ito na binabanggit sa Biblia. Yon. Yun po yun yung kumu-question ng pagiging Diyos ng ating Panginoon hindi ho nila mapatunayan So, nakabangon yung paniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Ganon din yung banal na Espiritu. Ay kung yung tatlo na yan ay Diyos, ay di doon na nga, wala kang pupuntahang iba, Trinity talaga Yan nga. Okay. So, halos nasasagot na rin natin. Ngayon, ang atin na lang pong ipapakita dito kay Brother Sojor
ay yung nakita ni Isaias na bakit isa lang. Alam nyo, kapatid, hindi po pwedeng pupunta lang tayo kasi ang kanyang yung nakita ni Isaias at ni Esteban ay paano naman yung nakita ni Juan at ng iba pa. Kaya maganda kapag tayo ay nag-aral ng Biblia, pag may nakita tayo, bakit dito isa lang yung nakita? Paano naman yung iba, mga kapatid? Halimbawa, hindi ang pinag-uusapan ay nakita kasi kung titingnan po natin dito sa lagi na natin natatalakay ito, Brother Gomer, pag mayroong Diyos na nakita sa Old Testament, yan ho ay ang Panginoong Jesucristo. Dahil sabi ng Panginoon doon sa Juan 1:18, wala pang nakakita sa Ama. Kaya, kung may nakita na Diyos, yung anak yun. Ganon yun Walang tao, sabi dyan, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. O sino nagsasalita dito? Si Kristo. Natural yung tinutukoy niya dito, yung Ama. Ang bugtong na anak, siya yun, na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Kasi nga, hindi nakita yung Ama. Kaya si Kristo ang nagpapakilala sa Ama at si Kristo ang Diyos na nagpapakita. Papaano naman sa... Medyo mababaw yung logic nung tanong, Brother Johnson. Para sa akin, mababaw yung logic na dahil isa lang ang nakita mo, ay hindi siya tatlo. Mali Hindi mo ba? Hindi ibig sabihin, hindi ho nagpapatunay na dahil iisa lang ang nakita o iisa lang nagpakita, hindi sila tatlo. Mali yung logic, kapatid. No? Kasi kahit naman sa normal na buhay, pwedeng isa lang ang nakita mo, pero tatlo pala talaga sila. Di ba pwede yun? Wag na ho nating ibig sabihin, wag mo nang pakomplikaduhin na kailangan para maniwala kang tatlo sila, makita mo silang tatlo. Ganun ba yun? So, kaya dito ay makikita po natin na may nagpakita. Alam po natin yan. Nakita nga noong ni Abraham, nakita ni Moises, nakita doon sa bundok na Sinai. No? Ay ang problema nga, nung dumating ang ating Panginoon, ang sabi niya, wala pang nakakita. So dito ngayon, ibig sabihin, mayroong Diyos na nakita, mayroong Diyos na hindi nakita. Ay di dalawa na nga. Nakita mo? Yun ang nagpapatunay na ngayon na doon pa lang, mayroon ng magkaibang persona kasi mayroong Diyos na nakita Tama. Ang problema nung dumating yung ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, wala daw nakakita sa Ama. Ang tanong ngayon, sino yung nakita doon sa lumang tipan? Di yung anak. Diba? Yung Holy So ang Spirit. ibig sabihin, dito pa lang, meron ng dalawa. Yung isa na nagpakita sa lumang tipan at yung Ama na hindi pa nakita. Nakita mo? Yan. Tsaka, Ang liwanag po niyan So, iisa na lang ngayon ang problema mo, yung banal na espiritu. Ay, ang sabi doon sa Isaias, tingnan mo, si Isaias din ang nagpaliwanag. Tingnan mo sa Isaias, 48, talatang 12. O tingnan mo ha. Sabi niya rito, inyong dinggin ako, Jacob at Israel na tinawag ko. Ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. O yan po yan nagsasalita siya yung ako nga. Siya yung una at huli. Tapos sabi niya sa 13, ano pa? Oo, ang aking kamay ang siyang naglagay ng patibayan ng lupa. Ay maliwanag po ito. Wala hong pagtatalo pag tinanong kita kung sino to, sasabihin mo, Diyos yan. Abay, meron ba namang tao na magsasabi na aking inilagay ang patibayan ng lupa? Ay napakalabo naman na tao ito. Di ho ba, mga kapatid, alangan namang sabihin mo itong nagsasalita sa 48:13, tao. Ay hindi, talagang Diyos ito sapagkat ang sabi niya, siya ang naglagay ng patibayan ng lupa at ang aking kanan ang siyang nagladlad ng langit. O yun na. Ngayon, pagdating sa 16, ano tong sabi nitong naglagay ng patibayan ng lupa? Tingnan mo sa 16. Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na nangyari ito, nandoon nga ako. At ngayon, sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu. Ay, paano natin ipapaliwanag ito? Kaya dito maliwanag, may tatlo. Kahit pa sa lumang tipan, may tatlo Ayan po yun, tatlo talaga. Yung isa na nagsasalita, na nagladlad ng langit at lupa. Tapos yung nagsugo, yung Panginoong Diyos at yung kanyang Espiritu. Maliwanag po yan, kahit sa lumang tipan, may tatlo talaga, Brother Johnson. Okay. At hindi ho yan pwedeng pasubalian nung katwiran na, bakit isa lang ang nakita? Hindi ho yun nagpapasinungaling dun sa may tatlo. Hindi ibig sabihin na isa lang ang nakita ay walang tatlo. Mali pong katwiran yon, Brother Johnson. Yan. So, tingnan po ninyo mga kapatid, kung pipilitin talaga, merong talata na nakita sa pangitain yung Ama.
So, titingnan natin kung kukontra ba ito sa sinabi ng Panginoon sa Juan 1:18. Doon sa Daniel 7:9 hanggang 10, ay meron pong nakita si Daniel sa kanyang pangitain. Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo, ang kanyang suot maputing parang niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab ng apoy at ang mga gulong niyan ay nagniningas. Doon sa Jess, isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglingkod sa kanya at mga 10,000 na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ilagda at ang mga kautusan ay nangabuksan. So, kung mapapansin po ninyo, mga kapatid, doon sa talata, yung pakitaas mo nga uli sa city, talatang 9, nandun yung tinatawag na matanda sa mga araw, ancient of days, mga kapatid. Tapos, pagdating naman dito sa Panginoon, wala namang duda, nakita siya. At nung bautismuhan nga ang ating Panginoon, narinig lang yung boses ng Ama, nakita yung Panginoon ni Banabautismuhan, at yung Holy Spirit nakita. Yan po mga kapatid. Ngayon, itong sa Daniel, ay kung mapapansin niyo, parang, nagkamali na po ba ito? So, paano natin ipapaliwanag? Ito pong nasa Daniel, chapter 7, verses 9, ito'y tinatawag na visionary versus direct seeing. Visionary, hindi siya as in literal na nakita, kundi talagang true vision. Si Daniel ay hindi literal na tumingin sa Ama. Hindi as in parang yung pagtingin natin sa Panginoon o doon sa Holy Spirit ay hindi ganon. Isa itong apocalyptic vision, symbolical picture o symbolikong paglalarawan na hindi mismong figura ng Ama yung nakita. Pero magandang idea kasi nga nagpapatunay ito, Brother Gomer, na talagang iba yung Ama doon sa anak, mga kapatid. Kaya sa Juan, yung pagsasalita naman ng Panginoon ay yung tuwiran, yung direct or literal na makikita yung Ama. Yun ang tinutukoy po doon. Yan po ang isang bagay na dapat natin makita. Kaya mas kung titingnan natin, meron na tayong idea, kapatid na dyan, sa Ama, Anak at Espiritu. So, mariresolba na. Maganda naman yung tanong niya kasi ni Brother John Sojoy. Kasi talagang gusto niya lang siguro ng pruweba. Hindi naman kasi siya tumututol yata. Gusto lang na ng kaalaman. So, ito yung ating mailadagdag na mga kaalaman at kasagutan, kapatid. Kaya, yung pong mga talatang ito ay mga kapahayagan ng Ama, Anak at Espiritu na nagbibigay linaw para pasubalian at para pasinungalingan yung mga anti-Trinitarian, Brother Gomer. Tama, Brother Johnson. So, kaya ngayon tanong mo, kapatid, na kung tatlo, bakit isa lang po ang nakita? Baga hindi ho yun nagpapasinungaling dun sa pagkakaroon ng tatlong persona ng kanyusan, no? So, yun po yung ating masasabi doon, Brother Johnson, sapagkat maliwanag nga na sa Biblia ay nandyan ho yung tatlong persona po talaga, Brother Johnson. Yan. Yung pong nasa Exodus 33 verse 20 na hindi makita yung mukha ng Ama kasi mamamatay yung makakakita. Yun yung sinasabi ng Panginoon na hindi direktang makikita. Kaya pinakilala na lang siya ng Ama. Yan yung sinasabi po ng Panginoon sa 1:18 ng Juan. While yung sa Daniel, yun po ay visionary. Mga kapatid, hindi po direct seeing. Direktang literal na maliwanag, face-to-face na nakikita. Ganon, mga kapatid. Kaya lalong nagbigay linaw po itong tanong sa atin dito.